dekada na po na siya nga wala po'y ang katong atong tubig nga 2 pesos, 4 pesos, expect po nga tag 2 hours, 3 hours ra pud ang agas. Then, well, di po na nato mainom, no? Di po nato. Mo na siya ang sitwasyon sa atong patubig karon. So, that's the reason why we need to strengthen, we need to increase the piping system. Then, tiga na itong option ang mga katawan. Similar to the options nga gina-offer sa mga subdivisions karon. Wala sila ni connect sa atong waterworks kaya di man ta ka-expect og 24 hours nga tubig ni ani. No, so mo na nga they come up with their own ang uban na nila dito sa sila yung murag tabay or whatever, no? Nasa underground. Ang uban na nila naa sila yung other sources. So that's our effort of water karon. So ang question magudana is ato ba ning ihikaw sa katawan ang kanang option, no, nga drinkable 24 hours. So atong choice ang mga katawan. Of course, wala matagayon nga atong palungon ang atong waterworks. In fact, magpabilin gyapon ang waterworks. So these are the two models, and dili lang kita ang ganap niya na other cities are also doing it. Cagayan de Oro, Cebu, they have a lot of players sa water. As long as ang mga subdivisions, ang atong mga malls, etc. makatubig, dili na mag-question ganin uban kung pila yung cost niya na, no? Then, napon ni sila yung mga ginatawag natong ayuda para sa labi na mga communities na wala may tubig. So, kana makahatag po sila. So, that's our update for water. Now, sa basura, kabalukot, challenging kayo niya ang basura, no? So, sa basura, kung imong tanaw, nag-start ang problema nato sa basura this year when ang atong dumping site has been closed by the ANR. Now, kung sa ining dumping site, from the start, bawal gid ang atong CMRF nga himuon siyang dumping site. Now, sa una pa man na gi-convert into a dumping site. Kaya nga naman, ano bawal kay dili man na siya landfill. Kaya iligan, we don't have a landfill. Kaning landfill sa una pa na damgo pa na ni Mayor Quijano, dahil panahon ni Lawrence Cruz, of course, nag-iskusik ang previous administration of landfill, but it has not been realized. Ang unsay na practice nato is ang atong open dump site diya sa CMRCF. So, naay duha ka aspeto din na ang atong CMRCF which is functional ug ang atong dump site which is gi-close na siya karon sa DNR. Munang karon nagka-problema tag asa nato ilabay ang atong mga basura. Now, ang allowed nato nga ilabay diya sa atong CMRCF are only katong mga recyclable and residual waste. Unsa man ning mga residual waste apil ani katong mga sachet, kanang mga panapton, uban pa kay monay dadton dito sa GeoCycle o sa atong katong company nga kuana. So at the rate karon natin mga 8 dump trucks, 9 dump trucks nga nakuha ana ang dadton dito. No, so normal na siya, okay na siya, padayon na siya. No? Ang problema nato is kaning mixed waste. Kasagaran sa mga dili ga-collect nga gakatag sa dalan are mixed waste. Unsa man ning mixed waste? Mix na siya kay naay malata, naay dili malata. Ang uban baho pagkaayo. So kay wala man naanad ang katawhan sa segregation. Mo na nga maglisod tag collect ana and bring that to CMRCF. Kay nga naman, ang style sa uban dadto nila dito sa landfill. Pagabot sa landfill, ilang i-segregate, ang malata i-separate nila, ang katong dili malata mo tay dadton dito sa CMRCF. Like what Davao is doing. Then pero ilag yung gianad ang makatawhan at the barangay level because kani magong segregation and even collection as a household is an accountability under 9003 Republic Act sa mga kabarangayan. So that's the main accountability. Ang accountability sa syudad is kung naa na kay BMRF, diha nato kolektahon ang mga residual wastes, then dadton dito sa atong CMRCF. Mo gina siya ang proseso under the law. In other words, required ang mga kabarangayan to put up ay barangay materials recovery facility. Or kung wala sila yung lugar din na, then pwede sila makik-partner sa ubang barangay or 3 barangays for a barangay materials recovery facility. Pero, I don't know what happened in the past ng ubang barangay, wala po gay BMRF, kasalig na po sila kolektahon. Now, as I've told you, wala tayong problema last year in terms of collecting na basura nga naman. Ang basura nga naman, kaya ilabay naman nato dito sa open dump site, whether it's mixed or dili, ilabay ra nito. So, mo na himong practice nato. But, mo nang ginatawag na to nga blessing in disguise, nga naatay
kaning panghitabo karon para everyone will be very conscious nga kinahanglan mag-segregate na gyud ta at source labi na sa household. So ang accountability sa syudad katong mga commercial areas, market mo na kolektahan sa syudad, pero ang barangay gyud ana ang labi na sa mga household waste, sila gyud ana ang ilang accountability. So karon unsay atong direction. Now, kung imong tanawon sa uban nasod, naa na sila ginatawag as waste to energy. In fact, countries like Ireland, manguha pa gani silang basura sa ubang nasod kay kulang kay silang basura to convert waste to energy. Na mo na gusto sa atong mayor, pero kung imong tanawon medyo pioneering pa man gud nga effort within the country. So, naay mga nag-offer pero wala pa gyud kanabitang actual nga kanang naagyoy nag-adapt na ang city. Pero naay uban nga mga nagpadala ng brochure etc. Pero costly po na siya. Similar to landfill. Kay duha ra mo gyud itong option ana is either waste to energy kay tanan basura nimo dito, mura siya dili po ni siya incinerator, pero mura siya sunugon, dili po siya harmful to the environment. Ang byproduct ana is energy, at the same time na po siya pwede po ma-breaks. Muna siya ang principle ni ana. But kani medyo mahal-mahal ni siya, no? Or katong landfill. So ang landfill is just only a second priority kay ang landfill magud in the long run, like what Cagayan de Oro has experienced, pagkapunuan na, palit na pud ka, mangita na mo kagita. So how much will the landfill cost, no? Mga ano na siya, depende sa location, 300 to 400 million na siya ang landfill. Kay imo pa man ang butang lining, di man na siya pwede nga bukid lang din maglabay din kanapa na lining. Dinapa kay mga machines ana paglabay nimo, tambakan ning ana no, so napa na mga bako, mga whatever it is no. So dili nga natin. Kinahanglan ang imong duga ato kay naa may lining, dili po na dito nga magtikom na po na siya kalutsanan mo na ang uban butangan pa na nilang water treatment facility ang lutsanan sa landfill. So ingana ka medyo challenging po ng landfill, dili na ingana nga magpalit na kag bukid, then kung pila na ka hektarya, how much will it cost you? Muna kung imo tan-awon sa cost benefit analysis, mas dito ka kung ikaw ba no magpalit pa kag landfill, kung naaman dayong ani nga di na ka magpalit og landfill, then pwede lang i-process ang basura, then dito ka mo invest sa imong 300, 400 million. Wata ka balo, but how much is the cost of the waste to energy nga marag dako maguni siya nga machine, no? So, ongoing pang effort ani, pero that's the direction. For the meantime, ato pong gipakusgan ang schedule, no? So, karon magod ko imo tan-aw ang schedule depende sa barangay. Kung ilang schedule Monday, Tuesday, ana. So, we just wanted nga ma-uniform. Then ang collection, ang nanad magutag mag-collect ang basura, mix na natin. So mag-segregated ka, ma'am, na malata, napon ang di malata. Pero paghakot ana, usara mo guna ka ng truck. No? So manang pag-abot dito sa destination, matagak na siya nga mixed ra gyapon. No? So karon ang usa nga gusto nato i-push is i-separate yun nato ang malata o ang di malata. Well, kanang malata, manang atong tudluan ang mga barangays. Actually, naanay program ng atong city agriculture. Kung pwede mag-practice na composting. No? And then, barangay, kung na sila as allocation mag-composting para magamit pa yun ang ma-process for fertilizers. No? Ako ni siya tabang sa panimalay o sa barangay. At least katong mga, labi na katong mga, kanang mga pagkaon, mga prutas, mga uban pa, pwede na dito i-process sa atong composting. Then katong mga recyclable, diyan natin. Ang recyclable mo ay importante kayo. Okay? Di man problema gid ang recyclable kay daghan man junk shops ana ang mupalit. Ang kaning challenge lang gyud kaning mga residual na apod na sa CF. Ang pinaka-challenge lang gyud nato kanang residual waste. Kanang not residual, kanang malata, meaning kanang waste bitaw nga from restaurants, na isawil man nila mga plastic, then putos-putos, mao man na ang medyo challenging. So supposedly dapat padulong na dito sa composting facility. Ang practice ana sa pila ka tuigan na yun is ilabay gyapon na dito sa dumping site. Manang na-initiate, no? Mana siya. So karon ang atong strengthen natay nagpaadta og mga unom ka mga dump trucks na ginagmay nga dump trucks para makatabang. But remember, ang collection of the barangay is a responsibility of the barangay. Ang atong collection, labi na additional dump trucks, ikato lang mga strategic areas within the CBD. No? Now,
karon ato mang gipakusgan ang atong Eco Warriors. So the Eco Warriors mo ni siya ang mga enforcers nato labi na tong mag-violate sa paglabay-labay o basura. Na-notice nato several reports na mabot na siguro ng pulo no nga daghan gyud kay manglabay sa basura nga kada bitong pag-abot sa penalty bayad din sila 5,000, uban sikat-sikat bayad din sila 5,000. So we always wonder ngano makabayad man ang sikat-sikat dahil ng 5,000 kung pa kay tuskik pa kaayo. Ang barangay poblasyon can attest to it, ang barangay Palao can attest to it, even barangay Del Carmen. Ang uban gikan sa laing barangay pero sampol gikan di paano'y mo abot sa poblasyon maglabay og basura. So then makabayad na yun sa 5,000. Murag balay dito na bayad sa 5,000. So pila na day unsa day cost ng basura makabayad kay 5,000. So kani nga mga pangutana, these are questions ba nganong ingana man. Dinapay uban nakita namong ay yagyag gid ang basura sa dalan, ikatag-katagin sa dalan. So nganong ingana man, no? So wala tay gi-allege ani but these are just questions ba. Kung ikaw sikad driver ka, ang imong income a day siguro mga 200, 300. Then kung naay penalty makabayad kag 5,000. So ngano man, no? Dako kay na nga pangutana nato. But anyway, ang second penalty ana labi na masakpan nato the second time around is imprisonment diyan. No? So remind lang nako tong mga sige violate aning sige labay-labay o basura once naka-penalize na kang permiro bayad kag 5,000. Ang second time around ana is 1 month imprisonment. So ato lang hangyo is this, we practice segregation. Dayon naay pamaagi katong mga lata nato pwede ginato malapay sa katong asa ang composting facility or mag-practice ta og composting at the barangay level. Mura gini among or sa household actually kana mga pasok-pasok pwede maghimo og imong composting facility. Ang problem lang yun is dili pa gyud taanan ni ani pero pila ka dekada nga wala ko tanaanan ni ani. So it's high time for us for blessing in this guesting basura. It's high time for us to make it sure that we follow the law under 9003. So even sa City Hall na nami instruction to practice segregation o kanang even efforts or ay kanang single-use plastic bitaw. Example kung nakay pack lunch, kung pwede katong papel ang gamiton or kung pwede dili na tong mga plastic kay kasara man to gamiton na labay dayon may ana ang challenge. No? So we will launch the single-use plastic again kay nakalimot na ang katawan ni ani, naatay balaod ni ani. So ato nang i-impose og balik kay I think that's very important na ma-reduce ang garbage at source. So kanara siguro akong update. Ang amo lang, one, we need the cooperation of the people with regards to segregation. Kay kung dili gyud mo tabang ani ang katawan, mag-unsa man ang LGU. Okay? Kuan mo gyud ni kanang we need to make this as a habit ba. Kay masipag unsaon nato kanang mga basura nga nasa dalan kung mixed waste na siya di gina nato madala dito sa CMRF. Nya karon wa man tay dumping site. Wala man tay dumping site kay close man siya. Nangita pa man tag dumping site. So mo na nga magkaproblema gyud ta kung maglabay ta og mixed waste. Kay di man gina makulay. Mo na ang pinaka-option tawagan ang barangay or makita bitaw nimo ang atong mga basurero and even atong mga street sweepers. Pang sila biya mag-segregate. Luwi kayo, imbes unta, paspas ilang trabaho, ka-segregate pa sila. E nga naman, para malimpyo lang din ang lugar. And we've been doing that, ang atong mga garbage collectors, ang atong mga Metroid, sacrifice a lot for segregation lang. Magyapon na nahitabo sa barangay. So, example, sa poblasyon, may makita, dato na niya dito, mag-segregate po, pag-abot dito sa poblasyon. Para lang, katong mga recyclable o katong mga residual waste madala dito sa CMRCF. Katong malata mo tong pangitan paagi nga asa. So, well, ang malata pwede mo na siya ilubong kay ma-decompose naman na siya. Pero ang pinakaano yun is atong i-process na mahimo siyang compost para na kay vermi na kay ano mabaligya pa nimo mapustlan pa manambog pa atong mga tanong. So, mara siya kuna. So, this is an appeal to the people na atong tabangan ang atong LGU, tabangan nato labi na ang barangay because that's the accountability of the barangay. So karon bago lang po ni siya katong share sa barangay in terms of the garbage fees, wala po na nahatag sa ila sukat-sukat. So by virtue of the effort of Tatay Huertas, ato na siyang ihatag yun na share. Kaya wala mo ginanahatag sa ila. Utang sila demand pero wala pa man po na set up for pila na po kadekada no ang assistance to the barangay. So we will also do that katupong payment, di ba na may payment ang enforcer ato will receive 50%.
So incentive man na nila. So mo na nga ikaw kung sige jud ka ka-penalize, sige, once is enough pero twice imprisonment na kita. So this is a warning sa katong nabalik-balik og lapay. And once our command center is up, natay 250 ka camera by April nga mo operate na. Makita gyud ang kinsay apil ang mga naong maklaro gyud, no. So pasensya katong mga second time offender, amog yung isa ka ang base sa ordinance ang imprisonment. Labi nagsimo balik-balik og lapay. So wala na mong hangyo nga magtinabangay ta, wala may kumo kung mag-segregate ta. Kaya ang segregation, ang katong mga recyclable o residual waste, wag ginay problema ato ginalikulan. Pero katong mga malata, mo na atong paningkamutan. Either maghimo ka og compost facility sa imong panimalay, kung wala gyud, then the barangay will help you in terms of daghan man barangay nga gasugod-sugod na pud sa composting facility. So, yan ang ato pong DNR can also assist Centro and even ang atong City Agriculture for composting facility. So, daghang kasalamat. Siguro daghan ay update pero wala na ang mga major updates na to.